Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Book of Job, chapter 14 verses 1 to 6. Ito po ang sinasabi. Ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan, tulad ng bulaklak na namukadkad, nalalanta at nalalagas. Parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam. Titingnan mo pa ba ang ganitong nilalang? Dalhin mo ba siya sa hukuman? Mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Sa simula pa ay itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. Lubayan mo na siya at pabayaan nang makatikim naman kahit kaunting kaginhawaan. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa Aklat ni Job, Kabanata 14, talata 7 hanggang 9. Kahoy na pinutol ay may pag-asa, muli itong tutubo at magsasanga. Kahit pa ang ugat nito ay matanda na at mamatay ang puno sa kinatatamnan niya. Ngunit ito'y nag-uusbong kapag dinidiligan, ito'y magsasanga tulad ng batang halaman. Purihin po nating Amang Lumikha sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Job, chapter 14, verses 10 to 12. Ngunit kapag ang tao'y namatay, mawawala na ang lakas niya. Pagkalagot ng hininga niya, iyon na ang katapusan niya. Kung papaanong bumababa ang tubig sa dagat at natutuyo ang mga ilog, gayon din naman ang tao'y namamatay at hindi na makakabangon pa o magigising sa kanyang pagkakatulog hanggang sa maglaho ang langit. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Job, chapter 14, verse 13 to 15. Panginoon, itago niyo na lamang po sana ako sa lugar ng mga patay hanggang sa mawala ang galit niyo sa akin, at sa kanyo ako alalahanin sa inyong itinakdang panahon. Kung mamamatay ang tao, mabubuhay pa kaya ito? Kung ganoon, titiisin ko ang lahat ng paghihirap na ito hanggang sa dumating ang oras na matapos ito. At sa oras na tawagin niyo ako, Panginoon, sasagot ako, at kasasabikan niyo ako na inyong nilikha. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Book of Job. Book of Job chapter 14 verses 16 to 18. Ito po ay para kay Sister Michelle. Ito po ang nakasulat. Kung magkagayon, bawat hakbang ko'y iyong babantayan. Di mo natatandaan ang aking mga kasalanan. Ang mga kasalanan ko'y iyong patatawarin. Lahat ng kasamaan ko'y iyong papawiin. Darating ang araw, naguguho ang kabundukan, malilipat ang lugar, mga batong naglalakihan. Ilang po, maraming salamat. God bless. Muli po, isang katagumpayan muli ang patuloy na ipinagkaloob muli sa atin ng Panginoon, na tayo po ay makapagpatuloy sa devotion na ginagawa po natin sa bawat araw, at tayo po ay narito po muli, para sa pagpapatuloy, at tayo po ay nasa Job chapter 14, Sabi po dito, 14 to 19 to 22. Sabi po dito, gaya ng tubig na pumupuno sa mga bato at gaya ng baha na nag-aalis na alikabok sa lupa, gayon mo rin sinisira ang pag-asa ng tao. Lagi mo siyang dinadaig at siya nawawasak. Binabago mo ang kanyang anyo at saka mo siya pinauuwi sa alikabok. Maaaring magtagumpay ang kanyang mga anak, pero hindi niya ito malalaman. Maaaring mapigo sila, pero hindi niya ito mapapansin. Habang siya nabubuhay, nagdurusa siya dahil sa sakit ng kanyang katawan at nalulungkot dahil sa kanyang kalagayan. So dito po natin makikita, ayon din po sa sinasabi ni Job, na talagang yung buhay ng tao ay talaga pong pansamantala lang, at ito po ay marupok, Talagang wala pong kapangyarihan yung tao, na pigilin, kung ano yung darating na panahon sa kanya o kapalaran, sapagkat
ito po ay kapit pa rin ng ating Panginoon. At dito makikita po natin na yung kamatayan po ng tao ay nagpapakita po talaga na ang lahat po ay may hangganan. No? Yung buhay natin, ito po ay may hangganan. At sabi nga po ni Job ay lahat tayo ay babalik sa alikabok. Kaya habang may buhay, gamitin ito ng mabuti, no? Mabuting paggawa at pagsunod sa Panginoon. So dito sa kabila ng nandun yung paghihirap ni Job, no? Andun pa rin po yung patuloy pa rin siyang kumakapit sa Panginoon kahit wala na siyang pag-asa, no? Naramdaman kasi ni Job na talagang wala na siyang pag-asa, no? Pero alam din ni Job na sa kabila ng kawalan ng kanyang pag-asa, nandun pa rin yung Diyos na pwede makapagligtas at makapagbigay sa kanya ng tunay na pag-asa. Kung kaya't patuloy pa rin siyang humihingi, no, ng awa sa Panginoon sa pag-alam niya na ang Panginoon ay pwede pa rin makapagbigay sa kanya ng pag-asa at pwede pa rin siyang ihaahon ng Panginoon sa kanyang kalagayan. At dito makikita natin yung pighati, no, na naranasan ni Job doon sa bahagi ng kanyang buhay ay andun pa rin, no, na kumbaga sa kabila ng ito yung nangyari kay Job, pero dito po natin nakita na kung bakit inalaw ito ng Panginoon, may layunin ang Panginoon sapagkat alam ng Panginoon na sa bawat kirot, sa bawat pagsubok na naranasan ni Job ay andun yung magiging inspirasyon yung kanyang buhay, no, upang patatagin yung ating pananampalataya at ihanda, no, yung bawat isa sa isang napakadakilang plano na yung Panginoon lamang yung nakakaalam kung ano yung mga dapat mangyari. So muli po, purihin ang Panginoon and God bless everyone.